Heto na nga mga kaibigan, denied po ang request no ng kampo ni Senator Rolando Bato de la Rosa na mag-release ang Korte Suprema ng Temporary Restraining Order. Ano po ang ibig sabihin nito at ano po ang epekto nito no doon sa warrant of arrest na isinilbi laban kay Senator Rolando Bato de la Rosa. Yan, so ipaliliwanag ko po ng maayos no. Bibigyan ko po kayo ng actual na senaryo. Okay? So, ano kaya sa tingin ninyo ang iniisip ngayon ng mga dilawan o mga pinklawan? Okay, so sa totoo lang mga kaibigan, sila po ay tuwang-tuwa dahil na-denied po itong request na ito ni Senator Rolando Bato de la Rosa through his counsels. No, ito po 'yon. Ang kampo po ni Senator Rolando Bato de la Rosa ay humiling sa Korte Suprema na maglabas muna ito temporarily ng temporary restraining order. Ano po yung request na yon? Ganito po yon. Dear Honorable Court, ayan, batid po namin na hindi na tayo miyembro ng ICC. 2019 pa po nang kumalas tayo sa ICC. Therefore, naniniwala kami at naniniwala ang marami na wala na pong jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Okay? Baka naman, pwede po kayong mag-release ng temporary restraining order o pansamantalang pagbabawal na arestuhin ako no ng mga arresting agency natin kagaya po ng CIDG, PNP, NBI at kung sino mang arresting agency natin dito sa bansa kung wala po silang hawak na Philippine Judicial Warrant. Okay? Naniniwala kasi ako na hindi po maaari ang ganoon na wala po tayong boses, no? Hindi po maaaring basta-basta na lamang po sila magsilbi sa ating bayan, no? Ng warrant of arrest nang hindi nakikialam at hindi po alam o wala pong pahintulot ang ating Philippine judicial system, no? So yun po yung request ng kampo ni Senator Bato de la Rosa. So sabi po ng Korte Suprema, denied po yung request na yan. Habang pinag-uusapan po yung pinakang main issue dito, yung pinakang main conflict and the main case ay pending pa po. So, ang dinidenied lamang po ay ang TRO. Okay, yung TRO lamang. Yun lang yung request na yun na wag mo nang ganito ganyan, hulihin. Pero hindi ibig sabihin guys na na-denied po itong request na ito, basta-basta na lang huhulihin ng mga operatiba ng NBI itong si Senator Rolando Bato de la Rosa. Hindi po, no, hindi po. Hindi po sila pwedeng basta na lamang manghuli. Kasi nga yung pinakang main issue dito, una, hindi na tayo miyembro ng ICC. Pangalawa, tapos na po yung kanilang karapatan dahil nawala na po yung treaty. Okay? So, ang dami pong question doon sa kanilang karapatan and jurisdiction. So, habang pinag-uusapan pa yung mga part na yan, ang maaaring maibigay lamang ng korte ay bawalan lang yung kumbaga denied lang, no? Denied lang yung request na 'yan ng TRO. Pero hindi ibig sabihin basta-basta na lamang silang manghuhuli. Kasi yung issue na dapat kailangan na merong approval, kailangan merong coordination with the Philippine judicial system, yun po yung pending. No, yun po yung pending na kailangan pa munang maresolba issue for issue, no? At paisa-isa po talaga, ganun po talaga guys ang ating saligang batas, no? Kaya ang purpose po ng isang abogado ay gawin ang lahat ng remedy para sa kanilang mga kliyente. Okay? So sana po ay malinaw po yung TRO na dininay ng Korte Suprema. Again, inuulit ko, hindi porket deny ang TRO request ng kampo ni Bato de la Rosa, pwede na pong magsilbi kaagad ng warrant of arrest ang
kung sino man yung may hawak, no, ng warrant of arrest mula sa ICC. Hindi po pwedeng i-serve kaagad yan dahil hindi pa po malinaw kung pwede ba nilang gawin yun sa kahit sinong Pilipino, okay, nang hindi dumadaan sa ating Philippine judicial system, okay? So kahapon mga kaibigan ay naging mainit na naman pa rin ang issue dahil in-interview po ni Ces Orenia Drilon si Attorney Jimmy Bondoc. Okay, so eto po mga kaibigan, hindi ko po sasagutin ang mga pahayag ni Ces Orenia Drilon in a way na makikipag-rebuttal ako, ganyan, and so on so forth. Ipaliliwanag ko lamang po ang purpose ng tinatawag nating pagsusumiti ng mga pleadings, pagsusumiti o pagsasubmit ng mga apela o mga request na yan. Yan po ay natural na katungkulan ng isang abogado. Kahit sino pong abogado, kapag siya po ay kinuha bilang counsel ng mga akusado, gagawin po nila ang lahat ng kaya po nilang gawin upang ipagtanggol ang kanilang mga kliyente. Lahat po ng nakikita nilang solusyon ay gagawin po nila. Siyempre, kasama na po dyan yung pagsasubmit po ng request for TRO. Kasama po yan sa mga solutions na kaya po nilang gawin at pwede po nilang gawin. At yun po ay karapatan, no, ni Senator Bato de la Rosa. Hindi naman po pwede na may warrant of arrest na, sige na nga, sasama na ako. Hindi po ganon. Kasi kung ganyan po ang mangyayari, Ces Orenia Drilon, lahat na lang ng pwedeng hulihin. Kahit ikaw, kapag nagsalita ka, for example, at ikaw ay hinuhuli, alangan namang hindi ka mag-rebut, alangan namang hindi ka maglaban, no? So what are you going to do? Kukuha ka ng abogado, ipagtatanggol ka ng iyong abogado. Sasabihin ng iyong abogado, wait lang, huwag niyo namang hulihin kaagad si Ces Orenia Drilon. Meron pang mga bagay na kailangan nating suriin at tingnan mabuti. Tinitingnan pa namin kung meron ba siyang nilabag o wala. Ngayon, kung may nilabag siya, ay di kasuhan ninyo. Tapos gagawa kami ng paraan para ipagtanggol si Ces. Ganun po. Karapatan po yan ng kahit sino. Ang lahat ng mga solution ay dapat po nilang any resources, no? Pwede po nilang i-exercise any resources, pwede po nilang i-exercise para lang maipagtanggol ang kanilang kliyente o customers, no? So, ayun, very basic po 'yun. Hindi yung kagaya ng gusto mong mangyari. Nandiyan na yung warrant of arrest, isusuko na lang. Isuko nyo na po. Ano 'yun? 'Di ba? 'Di ba? Ganun na lang ba 'yun? Ces Drilon? Nandyan na yung warrant of arrest, isuko nyo na. Ano pa? Bakit siya kumuha ng abogado? Halimbawa, ikaw, kinasuhan ka ng cyber libel o libel case. Tas hinuli ka. Halimbawa, ikinulong ka. Hindi ka na ba aapela, for example? Hindi ka ba lalaban? Dediretso ka ba kaagad, magpapaposas ka kaagad? That's the remedy. And yung ginawa po ng kampo ni Senator Rolando Bato de la Rosa, sila ay humiling sa Korte Suprema. Very basic. Ngayon, kung i-decline o i-approve ng Korte Suprema o kung magbibigay ng solution o protection ang Korte Suprema, yun yung hihintayin natin. Pero sa ngayon, ang dinenay lamang po ng Korte Suprema ay yung sinasabi ni Senator Bato de la Rosa na mag-release ng TRO hanggat walang warrant of arrest coming from the Philippine judicial system. Kasi yan po yung pinakang yan po yung pinakang hinihintay natin. No? Hindi po pwede na basta-basta na lamang mag-serve ng warrant of arrest ang ICC. Gayong nilinaw na po, no, ni Associate Justice Marvic Leonen yung Republic Act 9851. So napakainit din nito, no? Bakit pa rin nila pinatapon sa ICC si Duterte? Gayong meron na palang oral arguments dito, no? Pumunta po kayo sa description, mababasa ninyo yung oral arguments na yun sa description ng video na ito.
sana po out of fairness, sana po tinatanong din natin, bakit hindi po kasuhan sa Pilipinas? Lahat po ng testigo nandito, lahat ng ebidensya nandito po. Bakit po hindi ba kasuhan dito instead of trying to short circuit? Sino po ang gusto nyong tanungin namin out of fairness kung bakit hindi dito sa Pilipinas ilitisin ang kaso? Sino po ang gusto nyong tanungin namin? Ang gobyerno po, ang gobyerno kasi po, this is the people of It the has been Philippines versus tried, Bato. even the former Justice Secretary himself, Boying Remulla, who's now ombudsman, he himself said, hindi po kaya ng gobyerno. This is why the victims have gone to the ICC for justice. Hindi ho kaya dito. Bakit po? Nung isang araw po, meron Bakit kaming po akong na-receive. tatanungin? Hindi, meron po kaming This na-receive. is their na own sa- statement. Yes, ma'am. We And received precisely the why other- there is an ICC. Yes. I don't No, know why you are framing it as a diminution we're not part of the ICC. Philippine sovereignty. We're When not a this part of is, the we're ICC, talking ma'am. of the international community here. Hindi ho Yes, we're isang- not part of the ICC, ma'am. I beg you to understand. We're not part of their own statute anymore. We withdrew, and that was affirmed in the Pangilinan versus Cayetano case. With all due respect, ma'am, yes, says, no? but And- the crimes, may I say also, ma'am. attorney, Yes, that the crimes indicated were before we withdrew from the Rome Statute. Yes, but there is a very long discussion about continued cooperation. But it is not part of continued cooperation, no, to serve an ICC warrant. Kasi po, let's assume arguendo na nasa Rome Statute pa tayo, ma'am, ha? Let's assume, ha? Meron pong proseso sa Article 58 saka sa Article 59 ng Rome Statute kung paano po mag-serve ng warrant. At katulad po ng lahat ng batas, di ba may batas mo, no? Kunyari RA, merong IRR, yung implementing rules. Sa Opo, ICC meron alam din ko po. po Ma'am, yun. sandali lang. This is very important, ma'am. Meron pong batas na Rome Statute, meron din pong regulations of the court. And in the regulations of the court, 31 number 3, nakalagay po doon kung paano mag-serve ng ICC warrant, which they did not follow. And the key phrase there is personal service. Kailangan po may personal service upon the accused, which they did not do. What did they do? They brandished it on social media and on media without serving us. Humingi po si Senator Cayetano, humingi po kami bilang legal counsel. Because Out po of your deference to the client, law. and I'm sorry, we're We were running not out of time. served.